So yung preaching po last Sunday, be a blessing. Na kailangan i-bless natin kung sino man ang nasa community natin o mga katabi natin, ay sabihin natin i-bless. Alam niyo po yung linggo na yon, just last week, ang daming nagtitext sa akin na talagang marami silang, as they bless people, ang dami pong mga natanggap na blessing. Palakpakan naman po natin ang Diyos. So, instead of cursing people, let's be a blessing, maging blessing po tayo ng Diyos. Amen. So again, kahapon, kagabi pala, sabi nga, it's just an honor na muli, nagre-resist po ako. Marami akong tinatawagan, hindi nga lang ako nasasagot. Sabi ko, ikaw naman. Pero po, sa bandang huli, I have to obey. So nag-usap po kami ni Pastora May kagabi. So it's just an honor po na magbigay ng word sa pulpit na ito. Kasi, sa place pong ito ay hindi namimili ang Diyos. Kung sino man ang tatayo, kahit na mag-testify ka lang, mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. At sabi nga niya, it's just an honor na sabi ko, o nga po, nakaka-nervyos. Magdamag hindi ka halos makatulog. Sabi ng asawa ko kagabi, uy, tulog ka na muna, 12:00 pa lang eh. Ano man ang pilitin kong matulog, hindi, because nakikinig po ako sa anong gustong sabihin ng Diyos. So alam ko po, sa araw na ito, may napakagandang mensahe ang Panginoon. Amen! So sabi nga ni Pastor Ramis, sa linggo po, wala pa siya, pero may guest po tayo sa linggo. But sa susunod na Sunday, andito na po muli si Pastor May. Amen! So sabi niya, humanda kayo sa Rams na ginawa ng Diyos. Hindi po nasayang kung bakit pinadala siya ng Lord sa Cape Africa dahil talaga pong amazing. Kahit na pagsalita niya, kahit yung vision, mabusog ka na kaagad sa vision. Pero sabi rin po sa akin, kagaya ng sinabi ko nung Sunday, do not touch the ram, sabi niya. Kung hindi, you just wait for me na makauwi. Kaya hindi po ganun kadali yung pagpasok sa round, kasi sabi niya, baka hindi mo alam, hindi ka na makalabas. Ay, gusto ko makalabas pa ako. So, pag nag-ascension, hindi na gusto ko makabalik pa ako. So, you have to wait for me. So, next Sunday po, palakpakan po natin ang Diyos dahil kasama na natin si Pastora May. Amen! Palakpakan nga po natin. Ang hina naman, excited ng palakpak na yan eh. Amen! Thank you, Lord. So, ang topic ko po ngayon, ang ganda. Talagang magdamag ko itong patluhod, patuwad-tuwad, para lang mag-pray. Ganun po talaga mag-pray. Anyway, so last Sunday po, ang topic ko si Balak at saka si Balaam. So isang reason na mabilis tandaan ay si Balaam ay nagbi-bless. Inutusan siya ng Diyos ng pagpalain mo ang mga tao. Gusto ni Balak ay tigilan. Sabi niya, sumpain mo mga tao na yan. Sabi ni Balaam, hindi ko pwedeng sumpain ang pinagpala ng Diyos. Pinagpala po ba tayo ng Diyos? So walang pwedeng mag-interrupt sa blessing ng bawat isa. At bagamat marami nang nawawala sa mundo, salamat sa Diyos at narito po tayong lahat buhay. Lahat po ba tayo buhay? May hininga? Nakakapalakpak sa Diyos? Sige nga kung marunong pumalakpak sa Diyos, yung buhay na palakpak para sa Panginoon. Allah, kahit anong papalakpak ko sa mga patay, hindi na yung papalakpak. Amen! Tayong lahat ay tumayo at ating palakpakan ng Diyos. Ang mga buhay nakakatayo, ang patay hindi na. Amen! Kaya ipakita natin sa Diyos that we are all alive. Let's give our best clap offering to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We lift up your name. Everybody, sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Taas ang dalawang kamay. Just raise your hands towards God. Alam niyo, mawawala yung antok-antok niyo. Kung magdamag yata ako, hindi nakatulog. Isipin niyo po sa umagang ito, kaharap mo ang Diyos. Straight your hands towards God.
Thank you, Lord. Koraya makandara labashandara lababayande. Keraya makandara labashandara labakanda. Koraya basotra lababakandara labashanda. Father, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, we continue to honor your presence this morning. We lift up your name, Jesus. We bow down before your throne, O God. And at this moment, O God, we are declaring that you are with us right now. And we will declare that Jesus is Lord in this church. Jesus is Lord in this place. And we continue to invite your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, please take over in our midst right now. Koraya makandara labashanda. We are declaring that there's an open heaven right now in the name of Jesus. Charge your angels, oh God, and you're gonna meet all the needs of your people right now. We just wanna bless you and honor your presence, oh God. Ikaw po ang maluwalhati. Hipuin niyo po ang bibig ko na ang lalabas sa bibig ko. Ito'y pagpapala lamang, Panginoon. Ikaw magbibigay ng tamang salita sa bibig ko. At ikaw lamang po ang maluluwalhati. No other name but the name of Jesus alone to be lifted up on high, oh God. Maraming salamat. Cover all of us with your blood. We give you the highest praise and glory. In Jesus' name, amen and amen. Pwede na po umupo. Amen. So, mabilis lang po ito. Kumbaga sa nakaupo na po tayo, listen po tayo sa salita ng Diyos. Dagdagan niyo po ng konting sound pa, para hindi ako masyadong lakasan pang konti. Hallelujah. So ang title po ng topic ko ngayon, integrity. Ano nga sa Tagalog ang integrity? Sino nakakaalam? Laksan niyo po, integrity. Wala akong marinig. Integridad sa Tagalog. Stand firm, matatag sa paninindigan. Asa na po yan na Pastor Alpa? Hindi si Alpa po. Pakilagay naman kasi kailangan maintindihan natin. Integrity. Okay. Okay, ilalagay na lang po ni Pastor Alpa yan. So, isa po sa karakter dito sa Bible, kaya ko po na-inspired kagabi, yung integrity, isa sa karakter ni Bible, ay yung si Daniel. Narinig nyo at nabasa nyo na pa ba si Daniel? Yung tinapon sa den ng mga leon? Lagyan mo ng sagot na alam nyo po ito. So, isa po sa karakter dito, ay si Daniel chapter 4, verse 5 to 6. Basahin po natin, ang ibig sabihin ng integridad ay palaging paggawa ng tama at mabuti. Anuman ibunga nito, ibig sabihin ay pagiging mabuti mula sa kaibuturan. Mula sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Hindi lamang sa ating mga kilos, kundi sa pinakamahalaga sa ating isipan at puso. So yan ang translation po sa Tagalog ng integridad, integrity. Okay, so punta na po tayo sa Daniel chapter 4, verse 5 to 6. Pakilagay naman po. Uy, in Jesus' name. Amen. Daniel. Sa Daniel chapter 4, verse 5 to 6, maganda po ito kung gaano nag-stand si Daniel sa kanyang integrity. Sabi po, kasi gusto ko mabasa nila, Pastor Alpa. Pakilagay naman po. Okay. So kung nabasa niyo po si Daniel from chapter 1 to chapter 3, siya po yung may kaibigan na tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego, na kung saan na very faithful sila, na na-challenge na hindi kakain sa loob ng 10 araw. At tinetesting sila, nakala nila pwedeng kumain, pero nag-stand firm po sila na hindi sila pwedeng kumain sa loob ng 10 araw.
at namangha po sila nung pinatawag siya ng hari. Siya po ay ang wisdom. Ang wisdom na nasa kanya ay amazing. So isa po yan sa nangyari kay Daniel. At dito po sa Daniel chapter 4, verse 5 to 6, sabi po dito, so the governors and the satrap sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault. He was faithful, nor was there any error or fault found in him. So inahanapan ng mali si Daniel. So yung inahanapan nila kung ano talagang pagkakamali. Pero sabi po doon sa verse 5, Then this man said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. So this governor and satrap thrown before the king and said thus to him. So hinahanapan po, pero wala silang makita. Isa lang ang kasalanan ni David, ay ang paglingkurang niya ang Diyos. Kahit anong challenge sa kanya, still, stand firm siya. Ito ang Diyos na paglilingkuran ko. Kaya yung wisdom ni Daniel po, grabe, amazing, na talagang nasasagot niya. Kaya dumating po ang time na inulog siya sa den ng leon. O di ba yung sa leon, ini-expect, so, yung hari, si Nebuchadnezzar, tama po ba ako? Ay ini-expect niya na kinabukasan ay wala na si Daniel. Pero salamat sa Diyos, dahil kapag nakita mo doon sa picture ng Bible, ay andoon na si Daniel, tinitingnan lang, pinatikom ang bibig ng mga leon at hindi nasaktan si Daniel. Pati yung kanyang tatlo. Nagtataka sila, bakit? So kinakabahan yung hari. Sabi niya, maagang gumising yung hari. Ang sabi ng hari, sabi niya, kinakabahan ako. Sabi niya, Daniel, ikaw ba'y buhay pa? Tinatranslate ko na lang po yung storya. So, Daniel, buhay ka pa ba? Sabi niya, niligtas ka ng Diyos mo. Parang ganon. So sabi naman ni Daniel, eto ako, buhay pa ako hanggang ngayon. Hindi siya inano ng leon. So talagang stand firm siya kasi ang alam niya, sa anumang sitwasyon na buhay ni Daniel, ay ililigtas siya ng Diyos dahil wala siyang kasalanan. Amen po ba? So nag-stand strong si Daniel, wala akong kasalanan. Then this man said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of God. Kapag hinanapan siya ng mali patungkol sa Diyos, maiisahan si Daniel kasi wala na siyang ibang ginawa kundi ang mag-stand sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Next. Natuwa po ako nung ini-imagine ko na naglalakad ang hari. Sabi niya, Daniel, ikaw ba ay buhay pa? Niligtas ka ba ng Diyos na tinatawagan mo? Sabi ni Daniel, eto ako, buhay na buhay. Ang nakakatuwa ngayon, so pinabuksan, inalis sila, inahon yung tatlo, walang kagalos-galos. Sino ngayon ang mga pinahulog ng hari? Mayroon bang nakakaalam ng kwento? Sino? Yung mga sundalo na nagdeklara na siya ay mali, sila ang tinapon doon sa den ng leon. Pababa pa lang, pinag-aagawan na ng leon, patay lahat sila. Amen. Naintindihan niyo po ako? Sige po, bilis na po. May mga dumadating pa. Okay, pakibasa naman po ang 7. Go. Louder, please. Louder. Di ko po marinig. Again, all the governors, satrap,
sila ngayon ang sila yung nilagay, inulog doon. Alam niyo, natawa talaga ako. Yung very practical na ito po sa pagtikom ng bibig, ito pa akin lang po ito, karanasan ko to. Huwag niyo nang kopyahin, pero I just want to share. Sabi ko, pag may problema po ako, na wala nang ginawa magsalita sa akin ng negative, magpipray po ako niyan. Sabi ko, Panginoon, patikumin mo ang bibig ng babae na to. Kung paano mo pinatikom ang bibig ng leon, patikumin mo. Maya-maya na bumalik po sa konsensya ko. Pero Panginoon, pagsalita ulit siya. Kasi habang nakaharap sa akin, wala siyang sinasabi. Kasi tinatayuan ko, biblical naman po yun. Pinatikom ang bibig ng leon, kaya hindi nasaktan si Daniel. Naintindihan niyo po ako. Sabi, may istorya pa niyan. Andyan na yung nahuli ng pulis dahil mali yung sasakyan, nagkamali ng cross, na mali ng ikot. Sabi naman, nag-pray na naman, Panginoon, bulag na po ito. Bulagin niyo po ang mata ng pulis na walang makita, walang question, walang sasabihin. In Jesus' name. Wala nga sinabi. Kaya lang sinasabi na, idilat mo na, Panginoon, ang kanila. Di ba may nakakatuwa, no? Idilat mo muli, Panginoon, kasi baka hindi na makadilat. Mahirap naman. Kaya pag may naririnig po ako yung mga accusation, prayer ko po yan. Isa po yan sa secret ko. Nagkakagulo ka dyan, nagreklamo, ganito, gano'n. Pray tayo. Bago magdating po yan sa school, tahimik na. Wala nang salita. And then, sige, sabi ko, release, magsalita ulit. Amin, ganun ka-powerful ang Diyos. Okay? So sabi po dito sa 24, basahin po natin ulit sa 24. And the king, louder po, go. Ayan, aniwala na kayo sa Sinosa o Marico. Hinulog silang lahat. Buhay o patay? Patay. Wala, kinain ng leon. So, yun ang mga pangyayari. At gusto ko rin po kayong dalahin, bago ako sa topic, gusto ko rin po kayong dalahin sa Acts chapter 4, verse 34. Acts 34 to 37. Bago po tayo dito sa pinaka-punto ko, nagbibigay lang po ako ng intro ng integrity ni Daniel. Gawa 4, 34 to 37. Okay, so ito po ang nangyayari sa integrity. Gawa po. Gawa chapter 4, 34. Please read. Go. Nor laksan po natin para nakakain natin yung salita. 1, 2, 3, go. Who lacks for all who were possessed. So, 35. And laid. 36. And Joses, who was also named Barnabas by the apostle. Okay, pumasok na po dito yung mga kalupaan na kailangan pag nagbenta ka ng kalupaan habang pinalalawak. Sabi ko, meron na naman lupa. Habang binabasa ko po ito, lupa na naman, pinalawak in everything. Pero sa paglawak po ng enlargement ng lupa, sabi yun ang ginawa po ng mga apostles noong panahon. May integridad sila na alam nila kung magkano ang ibibigay sa harapan ng Diyos, sa tithes nila. Amen. So that is integrity also when it comes to money. And then, dito po sa topic na ito ng integrity, mayroong mga tanong. Gusto ko lang po itanong din ito. Sabi dito, are you always on time to your appointment? Kasi it takes integrity. Doon po daw ba sa pagkikipag-usap natin, palagi, on time po ba tayong dumadating? Are you always on time to your appointment?
No, amen? Ay, marami pa akong ginagawa. Hindi pa on time. So, it's just a reminder. Ayaw ko naman po na ayaw ko naman na idiin ko sa inyo. Pero nire-remind po ng integrity na kapag may kausap ka, kailangan pag sinabing 8 o'clock, dapat 8 o'clock ka nandoon ka na. Amen po ba? Okay, do you keep promises? Yun po bang mga pangako nyo ay tinutupad nyo? Especially po, pangako para sa Diyos. Tinutupad po ba? Parang hina ng amen sa pagtupad. Nasa sa inyo po yan. Mamayang ending nito, napakaganda. So you have to keep what you have promised. Especially po, sabi niya, kaiingat kayo kapag kayo nangangako sa Diyos. Amen. Kasi ang Diyos ay natas, ikaw nandito. So be very careful. Kung anong promise mo sa Diyos, gawin mo. Kahit na sa tao, kung anong sinabi mo, gawin mo. Para yung integrity mo ay nag-i-stand strong, kaya i-bless ka ng Lord. Sabi po, do you the same in private as in the public? Kumusta ka ba sa kilos mo pag nasa private place ka or nasa public ka? Paglabas mo, sino ka ba? Yung integrity mo ba, dala-dala mo pa? And then, do you treat your family the same when you are at home as when you are in the church? So, habang nasa church tayo, napakagagalang natin. Yung talagang babait. Grabe. Ang tanong dito, pag umuwi na po ba tayo sa tahanan natin, the same pa ba ang nararamdaman sa atin? O awayan dito sa tabi, singalan sa tabi, sa kabila, left and right, ang gulo-gulo. So ang sabi po dito, kapag dala-dala mo ang integrity, maging sa church ka, maging sa bahay ka man, saan ka man pumunta, dapat mananatili ang integridad ng isang tao. Amen. Ang tawag dito, hindi ka na hypocrisy, hindi ka na hipokrito. Yun totoo ka na ito. And then, Are you disciplined in your prayer life? Papasok na naman tayo, tinatanong din po, kasi integrity din po yung panalangin. Narinig ko doon sa video call ni Pastor May, sabi niya, sana wag ako mamali, 80%, pagbalik niya po, 80% prayer. So natitira na lang 20%, parang sa Herbalife, 80%, ano ba yan? Nutrition. 20% exercise. Narinig ko naman kay Pastora po, 80% prayer. So ibig sabihin po, nananawagan po, pinasasabi po ng ating pastor that we have to increase our prayer life. Amen. Kasi iba na po ang panahon. So kailangan daw sa 100%, yung 80% mo, more on prayer. Yung 10% yata, praise and worship, and everything. Basta natandaan ko lang po, 80% of prayer. Then, so ngayon po, papasok po tayo sa integrity again. Areas in which integrity must develop. May mga portion sa buhay natin na dapat po ang integrity ay ma-develop. Number 1, personal integrity. Okay? So, i-check natin ang personal integrity natin. Sabi po sa 2 Corinthians 8:21, mabilis lang po ito. Pastor Alpa yung mga nilagay, pagkamabilis lang po. Personal integrity, 2 Corinthians chapter 8:81. Basahin po natin. Pag naglabas po, go! Louder, please. Not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. So yung personality mo, kailangan hindi lang nandito ka sa Lord, kaya masyado kang mabait. Pero pag lumabas na, wala na. So kailangan maging totoo. Next, integrity at works. Number 2, integrity at works, Colossians chapter 3, verse 23, so ang hindi ko po dito makalimutan hanggang ngayon, sa work, ang integrity, sabi po sa Colossians, whatever you do, do it with all of your heart as if you are working for the Lord and not for men. Amen po ba? Ano daw ang gagawin natin?
Ano ba nang gagawin mo? Palaging iniisip mo to ay sa Panginoon, hindi sa tao. Dito sa church, eto ngayon, binigyan ako ng Lord na you stand. I will do it for the Lord, not for anybody. Amen. Ano mang para maramdaman po natin ang pagpapala. Hindi tayo si Pastor, kailangan natin gumawa. Ayan kung sa isang company, andyan sila, may nakikita, ayusin natin. Kapag sinunod po natin itong Colossians chapter 3:23, sa uladuhin natin, ano man ang gagawin mo ito para sa Diyos. Whatever you do, do it with all of your heart, as if you are working for the Lord and not for men. Amen. Para magtagumpay ka, para pagpalain ka, ano man ako ngayon ang leader. Gagawin ko to para sa iyo, Lord. Hindi ito dahil mai-impress sa akin ang mga youth. Gagawin ko to kasi yung mga young professional na kami. Hindi tinitingnan ng Diyos ang professional. Ang tinitingnan ng Diyos, how you dedicate your work to God. Paano mo to ginagawa? Dahil ba mga professional? No. Masabi nga, ano man ang gawin mo, gusto mong i-bless sa lahat ng gagawin natin. Do it for the Lord. Amen. Nagkakaintindihan, palakpakan natin, ituloy mo yan, that's good. Lahat ng gagawin para sa Lord. Maglaba ka man, naiinis ka man, nagluluto ka man, ano man ang ginagawa mo. Lord, napapagod na ako sabi ni Pastor, dami kong gagawin. Dami kong gagawin. Pastor, itong para sa iyo. Do it for the Lord and not for... Kaya talaga ang dami. Alas stress, ay nako, sabi, alas stress na ako natulog. O nga po, magdamag, hindi nakatulog. Amen, but because I'm expecting for a supernatural blessing from the Lord. Amen! Alam niyo po dito sa work, at talaga pong natutuwa ako sa puso to God be the glory, sa puso ni Pastor May ngayon. Kinausap din si Arthur, sabi niya, iba na magsalita si Pastor May. Alam niyo po ang design ng puso niya ngayon. Kasi alam niya kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Nasa round. Sabi sa akin, do not touch the round yet. Sabi niya, antayin niyo ako na ako ang magpaliwanag sa round. Sabi niya, baka hindi ka makalabas. Naku, Pastora, ayok pa dyan sa loob. Gusto ko makalabas pa rin ako. Sabi ko, nag-ano lang po kami. Alam niyo, one of the plan ni Pastora May, dadating ang time, wala na siyang ibang pinangarap. I-bless lahat ang mga faithful Shiloh people na pinadala ng Diyos. Amen. Pati mga na-amaze po ako sa plano eh. O ano, ito na yung plano ko. Mga kalupaan, dito dapat sila ganito, ganun. Tama, Pastor? Tama, Pastor? So, ayun po yun. Ito bigay mo, ito ganito. Ito ganito. Kaya alam niyo po kung gaano yung passion ni Pastora ngayon. Kailangan pagpalain lahat ng tao natin. Kailangan magsipagyaman, hindi para lahat i-bless ng Lord. So isa yan po sa pinag-uusapan namin. So integrity of works. Kapag tama ang mga kilos natin, kapag tumama tayo sa ginagawa, hindi mo alam kung saan ilalagay. Amen? Milyon na yun, ate, di ba? Nawala yun ng 7 years. Kaya nga sobrang iyak niyan dito eh. After isang araw, biglang tinawag. Sabi niyo, ate, halika. Matindi. Matindi ang tumawag sa akin. Mas matindi pa ang Diyos na gumawa noon. Cynthia Villar. Oo nga naman. Villar. Ano ba na? Dinadaanan? Villar City. Villar City lang yun. Ang Lord, langit at lupa, at ang lahat ng napapaloob doon ay ang Diyos ang may-ari. Amen! Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Pero alam niyo, 7 years, wala, 0. Biglang tinawag at bumalik lahat. Which is, pinagkikitaan nila to ng million. Ate, be faithful to your tithes and offering. Lalong dudublihin nyo ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So that is integrity at works. Mayroon pong simpleng kasalanan sa trabaho. Mayroon kasi akong narinig niyan, lalo pagkapag government employees ka, yung may mga sobrang coupon ban, maliliit na bagay. Pwede na ito, may uwi, gamitin ng mga anak ko. Hindi pa rin po pwede.
Kailangan may integrity na tayo. Hindi ka yayaman sa inuuwi mo na yan. Kailangan magtiwala ka sa Diyos dahil andun talaga ang blessing ng Panginoon. Amen! Amen po ba? Integrity with others. Matthew chapter 7, verse 12. And then Matthew chapter 5, verse 37. Pakilagay naman po, Matthew chapter 7, verse 12, and then Matthew chapter 5, 37. Sabi po dito, sige po, pakilagay. Matthew chapter 5, again, please read para nakakain natin. But let, dito malakas ang word of God. Dito wala akong naririnig. Dito ang maraming blessing. Dito ang maraming blessing. Dito, may blessing pero mahina. Subukan natin ngayon. Alam niyo po yung word of God, yun ang gumagawa ng miracles. Kaya wag niyong tutulugan ng word of God. Pag nagtulog at ayan na ang word, biglang kukuhanin ulit yan. Mamaya dadating ako dyan kung bakit nadidelay yung mga answered prayer. So basahin natin ang Matthew 5:37. Go! Oh, hindi ako nagsalita. Ay, doon na lang ako sa yes and no. Mamili ka nga. Pag sinabi mong yes, yes ka na. Pag no, no ka na. Amen. Integrity with others po yun. Nag-usap kayo. Nag-usap. Ito, ang pangalan nito? Jericho. Jericho. Nag-fall na yung Jericho, ha? Tagumpay ka na, Jericho. Alam mo ba yon? Nag-crossover ka na. Ayos na yan. Pag say mo na yes, yes ka na. Hindi ngayon yes ka, bukas no ka na. Pag yes ngayon, yes ka magpakailanman. Pag save ka na, naglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka na ng totohanan. Amen! Amen po ba? Malakas ang blessing dito, sa kabila mahina. Amen! Totoo po yan, sinasabi ng Word of God dyan. Integrity with priorities. Yan, Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Number 4, integrity with priorities. Tingnan po natin, basahin natin yung Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Matatapos na po ako. 6 lang naman to, bago ako tutuloy-tuloy. Sige po. Integrity with your priorities. Ano ba ang priorities ng bawat isa? Sige, please read. Go. Dito malakas. Go. Oh, galing naman. Palakpakan natin ang Lord. Very good kayo ngayon. A and B. Very good kayo ngayon. So, may mga priorities po tayo. Maraming invitation. By the way, naalala ko lang po yung nangyari last Thursday. Priorities po. Integrity with priorities po. Mayroon po kaming event sa school. Nandun po sa Maclaire. Yung high school night. Alam mo po, na-amaze po ako doon sa mga bata. Kasi nagkaroon kami ng, anong title noon? Ano? Purity night. Sabi ko nga, to God be the glory, ang galing po ng aming speaker. Wala pong iba kundi ang ating Pastor Alpa. Grabe po. Nagulat kami yung mga magulang, 37, almost 70, ang nalinya po na natumanggap sa Lord as their Savior. Amen. So, nung nakita po dito yung mga youth, pakitaas nga ang kamay ng youth. Konti. Kapon ang daming youth eh. Youth, di ba youth kayo? O, taas ang kamay. Sino pa ang youth? Hanggat walang asawa, youth yan. Mga high school, youth po yan. Taas ang kamay ng mga youth. O, taas ang kamay. Para namang nahihiya kayo, youth. Alam niyo po ba, isang araw isasuggest ko yung Omni na magkaroon ng purity. Grabe.
Kasi alam niyo po, ang generation ngayon, kakaiba na po talaga. So nagugulat po kami doon, yung mga nanay, mayroong iyak ng iyak, mayroong natutuwa, mayroong... So to God be the glory dahil first time po kasi na nagkaroon kami sa school ng ganong events ng purity. Yan naman po yan ang suggestion ni Jonah. O sabi ko, generation mo, purity. Talaga pong may pirmahan pa sa magulang na ikaw ay magpapakatino ka. Na hindi ka basta papasok sa relationship, matindi, no? Wala, sabi ko, hindi naman sila mga tatandang dalaga at binata. Kaya lang, may singsing pa po yun. May singsing pa. Para nangako sila na iingatan nila ang kanilang mga buhay. So youth, napakaganda nun. So isang araw, alam ko, gagawin nyo ni Pastora sa lahat ng mga taga-Shiloh youth. Amen! Ay, baka naman hindi na kami makapag-date nito. Bahala na si Pastora Alpha doon magpaliwanag. Hindi ko na po alam yun. Okay, so may mga priorities tayo na dapat may integrity pa rin. And then, sabi po dito, integrity with money. Pera. Sino nangangailangan ng pera? Malakas. Taas ang kamay ng nangangailangan ng pera. Lahat talaga nangangailangan namin tumayo pa. Hallelujah. Alam niyo po ba, na hindi iyang pera na pangangailangan natin, handa na po yan ng Diyos para sa iyo. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo pababayan, hindi kayo magugutom, sabi ni Haring David. Simula nung pagkabata pa hanggang sa tumanda ako, wala akong nakita sa tao na siya nagtiwala sa Diyos, ginutom at pinabayaan ng Diyos. Amen! Matatanda na rin po kami, may mga senior na dyan eh. Hanggang ngayon, lalo kami pinagpapala ng Diyos. Maglingkod lang tayo. Amen. Habang bata ka, maglingkod ka sa Diyos. Give your best. Mayroon kang patutunguhan. Amen po ba? Huwag mo na masyadong ma-active doon sa inyong mga events, mga youth. Pag kayo nag-focus sa Lord, isang araw ma-amaze kayo. Eto ka na pala ngayon. Amen. Baka naman hindi na kami sabi, hindi ko makapag-asawa nito. May commitment na, may sing-sing na, may pinirmahan pa. Ang mga nanay po at mga tatay nag-iiyakan. Kasi alam nilang problema nila ang mga anak nila. So isa po sa integrity na yon. And then sa money, sabi niya, sunod na po Pastor Alpha ako, sa money, if you can be trusted with small things, God will also entrust you with big things. If you are faithful in small things, kapag ikay mapagkatiwalaan ng 5 pesos, pwede ka rin increase ng Lord sa 100 pesos. Amen ba? Walang pera ko, 5 pesos na nga lang eh. Wala na akong pera. Nagdadabog ka na. Pero sabi ng Diyos, if you can be trusted with small amount, God, pakiulit yan. He who is faithful. Everybody please read. He is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful, Mammon, who will commit to your trust and a true riches. And if you have not been faithful in what you will give. No servant, and love the other, or else it will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Okay, nagkakaintindihan tayo, pero hindi po sinabi ng Diyos na ayaw niya tayong bigyan ng pera. Depende po, kaya binibigyan tayo ng integrity. Alam mo, natawa lang talaga ako dito sa Shiloh. Nung bago po ako sa Shiloh, gustong-gusto ko na mag-preach si Pastora May patungkol sa pera. Hindi talaga nag-preach. Wala nang ang pera si Pastora May. Ayaw pa rin magdeklara ng money. Hindi ko maintindihan. Sabi niya, alam mo, Ma'am Let's, nito na lang po, pag dineklara ko na ang money, maaring mawala ang tao. Kasi hindi na niya maimamanage ng tama ang pera.
Kaya nito pong mga huli na, ito na yung time na kung saan lumawak, overflowing blessing na diniklara po sa Shiloh. And ito po ay nangyayari sa ngayon. Amen. Nararanasan na po ba ng mga taga-Shiloh an overflowing blessing? Amen. Parang hindi totoong nararanasan. Nararanasan na ba? Overflow, sinabi na yun. The gates of heaven will be open and you will receive enough room. Wala ka ng paglagyan. Lupa dito, lupa doon. Bahay dito, bahay doon. Ganun ang Diyos. Amen. Kapag pinagkatiwalaan ka. So again, so next, number 6 is family. Integrity and the family. So, kailangan po sa family natin, Luke chapter 16, ay dito, mani po yan, 16. Sa family na po, Pastor Alps, must be rounded. Kailangan po ang family natin. Ito po napakahalaga, family. This time, sa panahong po ito, we really have to pray for our family. Amen. Mahalagang mahalaga na sa panahong ito, ang buong sambahayan mo ay makakilala kay Kristo. Habang may panahon pa, sabi nga ni Pastora May, I don't know what will happen after 6 months. So there should be an urgency that up to 6 months, your family, sabi niya, pray for your family, double time praying for your family. Sabi niya, parang ipunin mo ang pamilya mo at ipanalangin mo. So sabi sa 24, this being so I myself always strive to have a conscience without offenses toward God and men. So sabi po dito, kailangan ipag-pray mo na ang mga anak mo. Children, paborito ko itong sabihin Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother and you will live long life on the earth. Ano naman dun sa mag-asawa? Husband, love your wife, and wife, submit to your husband. So, kailangan po ang family natin, kagaya kay Joshua. Anong sinigaw ni Joshua? Mayroon bang nakakaalam kung anong sinisigaw ni Joshua? Anong pinili niya? Sige po, sigaw. Ako at ang aking buong sambahayan maglilingkod sa Diyos. Amen! Sigaw nga natin, basahin muna natin yan. And if to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. Tinanong, whom you will serve. Whether the gods which your fathers served, other side of the river, or the gods of Amorites. Ayan na, sabay-sabay, malakas. But as for me and my house, we will serve. Amen! Isigaw pa natin, but as for me, go. But as for me and my house, we will serve. Tayo pong lahat, isasang kamay, deklara natin ito, kasi kailangan po the whole family must be saved. Amen. One, taas ang kamay, and we will declare that our family will be saved. Taas ang kamay, 1, 2, 3, go. But as for my house, we will serve the Lord. Amen! Amen! Sige na po, pwede nang upo. Sauladuhin nyo yan. Pagdating nyo sa bahay, kung hindi pa nakakakilala ang tatay mo, ang nanay mo, kapatid mo, hindi. Huwag kayong papayag. Hindi. Ako at ang aking pamilya maglilingkod kami. Sama-sama kami pupunta sa Shiloh upang sambahin ang Diyos. Amen. Parang hindi ako naintindihan. Pag sinigaw nyo yan, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Sama-sama kaming pupunta sa Shiloh para paglingkuran ng Diyos. Amen. Mayroon dyan sa amin, nagpipray niya sa madaling araw. Ako at ang aking buong sambayan. Batanggin nyo kasi, hindi ko nakuha yung kadulo Basta-basta, ang buong pamilya niya, sama-sama sila na maglilingkod sa Diyos. Amen. Alam niyo po, sa prayer, kasi nga sabi niya, 80% ng prayer,
Natutuwa po ako sa prayer perimeter. Nung Friday, 32 na po ang nag-join. Tapos kanina, mayroong biglang nag-text sa akin. Sabi niya, i-join ko na lahat yung ganito. Kasi gusto namin maka-join sa life group and at the same time sa prayer perimeter. Shiloh people, yung integrity natin sa panalangin, tuloy-tuloy pa po ba? Sino na ang nag-response sa calling ng church that we have to fill in yung bakante ng prayer perimeter na 24 hours? Nakumpleto na pa po natin, Pastor Alpa? Kompleto na po? So yung hindi pa po nagpapalista, magpalista na po kayo sa 24 hours. Hindi masasayang, grabe ang blessing, ang presence ng Lord. Amen! Dati po rin, tama din ako mag-pray parang ano. Pero ngayon, to God be the glory, alas 2 pa lang, gising na. Minsan alas 3. Minsan, anong oras nagre-ready na kung anong mensahe ng Panginoon. So, I really thank the Lord. So, calling all the Shiloh people, thank you for CDO, na kumuha na rin po sila ng iba-ibang slot para po sa ating prayer perimeter. Palakpakan po natin ang CDO. Talagang ando na po sila. Bless you, CDO. At alam ko po ay patuloy na kikilos ang Diyos. And then, sabi nga po sa Proverbs 11:3. Proverbs 11:3. The integrity of the upright. Pakikuha po ng words dito. So again, i-review lang po natin ano yung 6 na yon na kailangan po ma-develop sa bawat isa sa atin. Ang integrity. Mayroon din pong laban na nilalaban mo ang alam mo pero actually mali. Nakaka-encounter po ba kayo ng ganyan? Hindi, ang alam ko ito. As long na hindi na po yan in line with, sabi nga, the final authority is in the Word of God. Kapag ang nilalaban mo ay hindi naman talaga nakabase sa Word of God, tumigil ka na, magpakumbaba ka na. Pero pag alam mo na sinabi ng Diyos sa iyo na dapat pagpalain mo, na hindi mo mumurahin ang kapitbahay mo, do it and the Lord will bless you. Amen. Inis naman ako dito, gabi-gabi, nagiinuman, madaling araw na, di ba tumapos, under the sun. Amen. Huwag ka na maingay, yan ay titigil din yan. Mamaya alas 10, wala na yan. Wala na nga. Siyempre, alam niyo naman mga following. So number 1, we have, laksan niyo po, titingnan lang natin kung alam niyo yung i-develop po. Number 1, Number 2, number 3, number 4, number 5, 6, Amen. So, 6 po, when you go home, kapag nagmumuni-muni ka, i-check mo rin to. Kumusta na ang nangyayari sa iyo sa 6 na ito na pinachi-check po ang integridad natin. So sabi po, ayan na po, integrity with the family. Sabi po sa Proverbs 11:3, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Ito po yung sinasabi ko. Huwag ka na makipaglaban na alam mo namang mali ka. Pero pag tama ka, Lord, alam ko, tama po ako. Ipaglaban mo ang karapatan ng Diyos na sinasabi sa inyo. Amen! And then sabi nga po dito, 2 Corinthians 8:21, providing honorable things not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. So yung ginagawa natin, hindi lamang dahil nandito ka, maging sa sino man nakakakilala sa iyo. Sabi nga po, ang lahat ay nagkasala. Lahat naman talaga tayo palpak. Nilalaban natin ang mali. Sige ka lang, laban ka ng laban. Pero actually, mali yun. So when we accept Jesus as our Lord and Savior, may pinaglalaban tayo, pero in line with the Word of God. Amen. Alam niyo po yung pinagaling kay Arlene, itong nag-testify kanina si Mader, talaga pong in-honor ko rin po yun sa faith niya. Sabi niya, alam mo,
Inayaan ko na rin. Ang tawag nila sa akin sa prayer perimeter, Mader eh. Kahit ano, pwede sa akin itawag. Merong Ma'am Leti, merong Ate Leti, merong Tita. Magsawa ka kung ano itawag mo. Ang mahalaga sa akin, tinawag ako ng Diyos. Amen. Ano ba? Na-enjoy. Sige lang. So sabi niya, alam mo, nakita ko lang ang Diyos kung paano kami tinugon through Shiloh. Kung paano na-mold ang puso namin. Kung paano kami natuto. Kaya alam niyo po yung aming prayer perimeter. Actually, lahat yung businessman and woman. Pero ma-amaze po talaga kayo. Talagang, kasi dati naman talagang on fire din ako sa Herbalife. So ngayon natutuwa ako. Makita niyo po, sobra po ang blessing na binuksan sa lahat halos ng prayer perimeter ng Batangas, ng Tarlac, ng Las Piñas, kung paano kumikilos po ang Diyos. Amen. So mahalaga po ang panalangin. Amen. So sabi Proverbs 28 verse 18, He who walks in blameless is kept safe from who says. Providing honorable things not only in the sight of the Lord but also in the sight of men. Okay, so naintindihan na po natin kung gaano kahalaga ang ating ang ating integridad sa Diyos at sa tao at sa community at sa bayan. Amen. So hindi lang tayo dahil Kristiyano, sabi niya kanina, we are the light of the world. Amen. Liwanag po ba tayo sa ating mga barangay? Kunti lang nakakaim. Liwanag po ba tayo sa ating mga barangay? Pwede na magkandidato sa barangay? Ibig sabihin, liwanag tayo. May liwanag na nakikita sa inyo. Hindi kayo, ayan na naman, dumadating. Saraduhan mo na pintuan. Sinasaraduhan. Ayoko yung pumasok dito. Chichismisan lang ako yan. Huwag na, sarado na. Amen. So we are the light of the world. Amen po ba? Tayo ay liwanag dapat. Saan ka man pumunta, nagliliwanag ka kasi si Jesus ang nakikita sa iyo. Amen. Gwapo ngayon ni ang gwapo ngayon ni Omni. Bakit kaya? Ikaw kasi ang malakas umamen eh. Bakit? Ano kayang mayroon siya? Sagot niya, because Jesus is in me. I am the light of the world. Di ba sabi, hindi naman talaga maitago ang ilaw, ang lampara. Kailangan yan talaga. So lahat po tayo, Shiloh people, we are the light of the world. Amen. We are a blessing to the nation. We are blessing to the community. Amen po. Saan ka man pumunta, pagpapala ka. Para hindi ka pagpapala, pero tanggapin mo na pagpapala ka talaga. Amen. Ang negosyo mo, dahil liwanag ka, pagpapalain ka. Pero pag wala si Kristo, mahirapan ka. Parang nilalangaw. Alam niyo po ba yan? Pero pag Kristiyano ka, wow, amazing. Sunod-sunod na pagpapala ay umahabol papunta sa atin. Amen. Ano? Meron na naman? Ano? Tama ba, Pastor? Okay. So, dito na po ako magko-closing. Kasi kailangan ko daw maituro talaga yon para yung integrity po. Babalikan ko na po ito si Daniel. Tapos na tayo na, sumasabay na po kayo sa akin. Balik tayo kay Daniel. Sa Daniel chapter 11 verse 32. Dito po, malapit na po ako magtapos. Daniel chapter 11 verse 32. Bilis lang po. Tapos, Daniel chapter 9, 17 to 19. Okay, basahin po natin. Go. Sabay-sabay po. Okay. But, sabi niya dito, but the people who know their God, kilala po ba natin ang Diyos natin? Kilalang kilala? Sabi niya dito, but the people who know their God shall be, anong sabi diyan?
shall be strong, malakas, and carry out. Alam niyo po ba yung great exploit? Yung sumasabog yan. Na kapag ikaw nakakilala kay Kristo, wala na akong pakialam. Doon kanina yung nagte-testimony, wala na akong pakialam kung anong religion mo. Basta ang gagawin ko, sisharean kita. Kasi you know your God. Amen. Dapat po sa bawat isa sa atin, kilala natin ang Diyos kung sino talaga ang pinaglilingkuran natin. That He is a miracle-working God. Kapag kilala mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos, you will do great exploit. Kaya pag nariyan ka nagkakagulo, naku, ba't nagkakagulo na naman dyan? Kasi yung dumating, ano daw yun, lingkod ng Diyos, galing sa Shiloh. Grabe, daming mga dinidisciple dito. Kasi you're doing exploit. Grabe, hindi mo mapigil, hindi makakontain. Etong isang taga Batangas na to, lahat na lang nang makita talagang kailangan mo si Kristo. Kailangan mo si Kristo. Yun lang naman sinasabi niya, kailangan mo, tanggapin mo si Kristo. Tayo po ngayon sa katabi natin, mga nakakaharap natin, nagsishare pa po tayo ng Word of God. Tama po ba? O, kami na lang. Pamilya na lang namin. Okay na kami. Okay, sabi po dito, if you know your God, if you know that our God that we are serving is alive, as a God who does signs, wonders, and miracle, a God who changed life, ang Diyos na nagbabago ng buhay, hindi mapigil ang bibig mo na isishare mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kahit na parang ayaw makinig, yugyugin mo. Tanungin mo yung katabi, ikaw ba'y nagsishare na, nagdo-exploit ka na ba? Sabi ko, kalabitin mo ikaw ba'y nagsishare ka na ng Word of God? O para sa sarili mo lang? Anong sagot? Anong sagot? Alam nyo, sabi ni Pastor, alam nyo, pag namatay yan, at yan ay kasama mo, na hindi mo na-share ng Word of God, mananagot ka sa Diyos. Kaya yung best friend nyo, kailangan ma-share nyo talaga yung mga classmate, yung family mo, dalhin mo dito, kaya okay yan, decision Sa susunod na linggo, sa linggo ba, ganito pa rin, may online pa rin tayo? Well, mayroon pa rin sa linggo. Mayroon pa daw tinaganan ko. Sa next Sunday, next Sunday pa, kukulangin tayo ng upuan. Kasi lahat na nag-o-online, pwera na lang po ang CDO, Batangas, yung mga malalayo all over the world. Don't worry, maririnig niyo po ang preaching. But yung dito lang sa malalapit, go to church and be blessed. Amen. Kaya mag-aagawan na to ng upuan. Dati parang, pero ngayon, ang daming tao ngayon, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Marami ngayon. Maganda naman talaga sa online, pwede kang humiga, pwede kang kumain, pwede kang kung anong gusto mo, pwede. Kaya ang blessing sa iyo, yung pwede lang. Walang overflowing. Pag dito ka pumunta, pag uwi mo sa Psalm 118, 18 nga ba yun? Ang pagpapala ay mula sa templo. Amen po. Kaya huwag kang uuwi na wala kang nakuhang Word of God. Dapat may baon-baon ka. May babaonin na ba kayong Word of God sa integrity? Amen. Yan po ang gumagawa ng changes sa buhay natin at gumagawa ng miracle. So sabi po dito sa Daniel, the God that I'm serving, I will be strong. But the people who know their God, tayo po yun. Kapag alam natin at kilala natin ang Diyos natin, grabe po, magiging strong ka at kaya mo magawa ng exploit. Naalala ko lang yung exploit na yan. Bagay po, siyempre, may edad na rin ako, di ba? Feeling lang medyo bata pa. Pero alam niyo po, dumating ang time sa isang lugar. Yung do exploit na po yan. God shall be strong and carry out great exploit. Pumunta po kami sa isang lugar. Sinakay po kami sa isang truck. Tapos sa truck, daladala ko po ang megaphone. At sumisigaw po ako kasi nung time na yung kapuputok pala ng vulkan yung sa Zambales. So, andun pa ako sa labas andun kami, hindi ko naman alam na aakyat kami sa truck. Pinaakyat kami sa truck at doon po ako nagsisisigaw. Habang umiikot po, bata pa naman, hindi pa naman ako ng senior.
medyo bata pa. At sumisigaw po ako, magsisi na kayo. Tanggapin niyo si Jesus as Lord and Savior. Mamayang gabi, meron kaming, kasi uso pa noon ang crusade, evangelistic crusade. Pumunta na kayo. Alam niyo po talaga, hindi ko maisip ngayon ba't ko nagawa yun. Yung mayor po, pinasok namin. Alam niyo, kinantahan ko pa yun kasi talagang bagsak na bagsak. Alam ko yung kinanta ko, God will make a way. Kasi yung opisina niya, punong-puno po ng buhangin. Talagang iiyak ka. Iiyak ka po dahil talaga yung Sambales noon, grabe. Lahar, na naalala ko na, punong-puno ng lahar. So, alam nyo, kaya ko po naalala na yung kasi kapag kilala mo ang Diyos, magiging strong ka. Hindi ka mahihiya na i-share ang Word of God. Amen! So, yan po ang sinasabi ni Pastora. Antayin nyo pag-uwi ko. Antayin nyo ako pag-uwi. Isang Sundays na lang, andito na po yun. So, sabi niya sa akin kanina, see you in the realm. Sabi ko, okay, see you in the realm. Hindi ko pa po alam yun. Sabi ko, basta ako, Pastora, gusto ko ibalik. Hindi niya pa ako maintindihan. Basta pag nakapasok ako, gusto ko ibalik. Kasi sabi ni Pastora, wag kayong gagawa na hindi niyo pa alam. Baka hindi kayo makalabas. Inuulit-ulit ko po yun. Ako gusto ko po makalabas. So, siyempre, hindi ko pa masyadong alam yan. Sabi niya, I will give the foundation. But kailangan natin lahat ito ng Shiloh people. Okay, so yan po yun. And then, nung naging strong na si Daniel, basahin po natin dito sa Daniel chapter 17, verse up to 19. 9, verse 17 to 19. Eto, dito na ako mag-e-end talaga. Totoo na po ito. Okay, pagkatapos po ng 17 to 19, 20 to 23. Okay, everybody po, read natin lahat. Go! Cause your face to shine on your sanctuary, which is desolate. Oh my God, incline your ear and ear open. Your eyes and see our desolate, which is called by your name. For we do not present our supplication before you, our righteous deed, but because of your great mercy, O Lord, forgive. O Lord, listen and act. Do not delay for your own sake, my God, for your city and your people are called by your name. 20 po, tuloy-tuloy, 20 hanggang 23. Basahin niyo po, kainin po, wait. Basahin niyo po, intindihin natin mabuti ang sinasabi kay Daniel. Okay, 20, go. Now, while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people, Israel, and presenting my supplication before the Lord, my God, for the whole... Yes, while I was speaking in prayer, the man vision at the beginning, being caused by flood, reached me about the time of the evening offering. 22. And he informed me, talking with me, and said, Oh, Daniel, I have skill to understand. 23. At the beginning of your supplication, okay. So ito yung panalangin ni Daniel. Dito na po ako magtatapos. Sino po ang mayroong mga prayer request or supplication sa Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa natatanggap ang katugunan? Mayroon po ba dito sa atin? Mayroon po ba? Inihingi mo na sa Diyos, one month na Lord, wala pa. 2 months, 3 months, 4 months, 1 year na wala pa. Mayroon po dito.
Ha? Mayroon. So ano sabi ng Diyos? Daniel, nananalangin ka pa lamang, tinugon ko na ang iyong kahilingan. Amen. Nagpipray ka pa lang, pero bakit wala pa sa kamay mo? Yan na po yung papasok actually, yung realms and the spirit. Pero hindi pa ako papasok doon sa realms. Si Pastora po magtuturo. Ang sabi po dito, Daniel, hoy, Ate Bita, ang tagal mong panalangin, tinugon ka na ng Diyos. Nananalangin ka pa lang. Sabihin mo sa katabi mo, nananalangin ka pa lang. Tinutugon na ng Diyos ang panalangin mo. Amen. Kalabitin mo kung hindi pa siya naniniwala. Nananalangin ka pa lang. Tinugunan ng Diyos ang iyong panalangin. Amen. You see, every Friday may prayer. Ano bang tawag doon? House of power, house of prayer, prayer perimeter. So ang sabi ng anghel kay Daniel, nagsisimula ka palang magsalita. Tinugo na ang Diyos. Anong dahilan? Bakit hindi mo pa natatanggap ngayon? Yung matagal mo nang inahatak, puro hatak na lang, wala pa rin. Ang sabi ng Diyos, sabi ng anghel kay Daniel, sabi niya, Daniel, kasi doon sa layer na yon, inuhold ng kalaban, ng kaaway, sabi ng anghel, kaya hindi mo pa natatanggap kasi hinold ng surround na yon na para mahawakan mo na ang panalangin. Tama naman po nung sinabi sa akin ni Pastora May. Tapos ako na nagmumuni-muni, sabi niya, I know already how to fight the battle. Kung bakit ang mga, hindi ko pa po alam na ito ang lalabas sa pag-meditate ko kagabi. Alam ko na, sabi niya, alam ko na kung bakit. So kailangan ng panalangin natin talaga, kailangan malinis yan. Amen. At tatanggapin. Are you ready? Example, we are praying for your blessing. Matagal na. Ngayon tanungin mo rin, ready ka na ba sa pagpapala na inihingi mo? Sa kagalingan, naniniwala ka ba na pinagaling ka na ng Diyos? Masakit pa nga ang balakang ko Ang pinag-uusapan dito, yung pananampalataya mo, yung integrity mo na alam mo, pinagaling ka na ng Diyos. Yung blessing, alam mo dahil nagtatights ka, whatever happened, alam mo, kaya mong batakin na pinagaling ka na, pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Kaya pinag-usapan natin ang integrity. So ngayong umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Any prayer, alam mo po yan, any prayer, this time po, any prayer na matagal mo nang pinananalangin sa Diyos. Can I request everyone? Kasi kailangan po doon sa round na yun, kailangan po talaga ay mawala yun. Ma-clear ang heavenly realms po natin. And God will answer all our prayer. Can we all kneel down before the Lord? Hindi ko po alam ang prayer concern nyo. Pwede po ba dyan sa lugar nyo? Pwede po bang lumuhod? Hindi ko alam ang gusto mong sabihin sa Diyos. Sige po. Sige, kayo po ang magkikipag-usap sa Diyos. Ano ba ang prayer concern mo? Sinabi yun, your supplication and command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved, therefore consider your matter and understand the vision. Sinasabi mo pa lang yung prayer request mo, tinugunan ng Diyos. Bakit hindi? Ngayon, kausapin niyo po ang Lord. Koraya makandara labasyande. Korara makandara labasyandara labakanda. Maaring kasalanan po, hindi mo ka po pa totally na isusuko sa Diyos. Lahat po kayo personal na magsisi tayo sa Panginoon. Kung ano man po ang nagiging pagkukulang natin sa Diyos, humingi po tayo ng tawad. Koraya makandara lababasyandara labakande. Ora rababasyandara labakandara labasyanda. Arabasyandara lababakanda. Sige po.
You can cry out to God. Kayo po yan ngayon. Sinabi lang ni Daniel, nagsasalita ka palang tinugunan ng Diyos. Ora bakanda ralabasyan. Ora ralababasyanda ralababakanda. Ora ralabasyanda ralabasyanda ralababakanda. Ralababasyanda. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkakasala, pagkukulang. Sa umagang ito, linisin niyo po ang aming mga puso at kaisipan. Patawarin mo kami, O Diyos. Salamat po sa banal mong dugo. And right now, Father God, in Jesus' name, we are now in your presence, O God. O rarabasyanda ralababakande. O lahat ng mga prayer request natin sa family, sa business, sa anumang sitwasyon. Ibukay niyo po ang iyong bibig, kausapin niyo po ang Diyos. The presence of God is in our midst right now in the name of Jesus. Koraya makanda ralababashanda ralababakanda. Kora rababakanda ralababashanda ralababakanda. Kora rababashanda. Po, huwag po kayong tumigil manalangin. Cry out to God right now. Because the Lord, He keep listening to the hearts na kung saan honest. Sige po, come on. Between you and God, ikaw po yon at ang tatay mo sa langit. Naririnig niya lahat na panalangin mo. Magiging honest sa harapan niya. Yes. Cry to God. Pray to God. Lahat na panalangin na kung saan na hindi pa narinig at hindi pa nasagot ng Diyos. Katagal-tagal na panalangin pero walang response sa Panginoon. Maybe may kulang. Examine yourself. Check yourself. Tingnan mo kung saan ka nagkukulang. Tingnan mo kung bakit nagkaganon. Be honest unto God. Maging tapat sa Panginoon. Kasi siya ay naging tapat. Para kalimutan ang lahat ng mga pagkukulang. Father God, in the name of Jesus, O God, maraming mga nagkukulang. Shiloh family, maraming nagkukulang. Maraming kakulangan ang nangyayari. That's why the Lord doesn't respond. He doesn't reply. Ramon de Kirabasa Kalaya. Lord, here I am. Here we are, O God. Ano man ang pagkukulang, this is the start and the beginning. Na mapuno ang pagkukulang na yan. Forgive everyone. Forgive us, O God, Lord, for all the things, O God, Lord. We are here in your front, O God, Lord. I know and we know, God, Lord, that you are keeping listening to every one of us. Naririnig mo kami, Panginoon.
Nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Nakikita mo ang nagkukulang sa iyo, God. But you're honest, God, Lord, and forgive, God, Lord. Father God, in Jesus' name, God, Lord, ito ang umpisa, Panginoon, na kung saan, whatever we say, you remind us, God, Lord, about integrity, God. Ito po ay palaala ng tatay natin sa langit na kung saan hindi siya magkukulang kailan pa man. If you do, pag ginawa mo at paging honest ka sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Lord, thank you, God, for your understanding. Thank you, God, Lord, for your grace and mercy. Thank you, God, Lord, for your deepest love to us. Kahit kami ay nagkulang, still, God, still you love us. Still, you want to change us, O God. Still, you want to restore us, O God. Holy Spirit, minister to every one of them right now. Remind them, O God, Lord, for your love, for your goodness to them. That you will gonna restore. I-restore ng Panginoon ang honest na puso. I-restore niya. He is willing to restore. Because of your heart that is honest, God will begin again. He will begin again to show His mercy, to show His love. Thank you, Father God. Kahit maraming kaming kulang, Panginoon, you still love us. Cleanse our hearts, God, Lord. At wala kang ititira na anumang sagabal sa puso namin, nakalamat, nadumihan, nagkukulang kami. Even our service to you. Father God, thank you for cleansing our hearts, God. Cleansing our mind with your most precious blood. The blood of the living Jesus na siyang maghuhugas. Na siyang magbigay muli ng panibagong pag-asa. Therefore, there's no more condemnation in Christ Jesus. Because you can start again afresh. A fresh one. A fresh service to God. A fresh commitment. Father God, thank you. Thank you for that assurance, God, Lord. Thank you. Pakiyakap ang bawat isa sa kanila, Lord. Yakapin mo sila, Panginoon. So that they can feel your love. They can feel, God, Lord, your assurance. Thank you, Holy Spirit. Napakamahabagin mo sa buhay namin, O God. You understand us, O God, in so many, many ways, God, Lord. Thank you, our loving Father. From now on, O God, everything to us will be changed because of your goodness and love. Salamat, Panginoon.
Salamat sa iyo. Salamat, Holy Spirit. Thank you for your love. Love, God, Lord. Pag-ibig mo na napakalalim. And now the Lord will understand your ways. But you need to change that. Makikita mo. Because you're willing to change. You're willing to change everything. And you will see in these coming days, lahat na petition mo, because you're honest to God, and you'll see the response of the Lord. Dahil siya ay buhay, makikita mo ang pag-respond siya sa iyo. Muli kang lalakas. Muli kang titibay. Muli kang aalap ang pag-ibig mo sa Kanya. And even your service, your commitment, ay lalong titibay sa mga darating na panahon. Thank you, our Lord Jesus, our Master, my Master. Thank you. Thank you, God. Bless again your people, God. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng lahat na kabutihan mo, God. Na lahat ng pangako mo and your words, God, ay tutuparin mo, God. Because you love every one of them. Di wala ni isa rito na hindi mo minahal. Since the beginning, lahat sila ay minahal mo at pangako ka na sila, Panginoon, ay i-restore mo at pagpapalain muli. Pagalingin, Panginoon. Thank you, God, Lord. Thank you. Thank you, Jesus, God. We give you our honor to you, God. Thank you. Thank you. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Palakpakan natin nga siya ng pinakamalakas na palakpak natin. Lord, to honor Him. Lord, we bless your name, Jesus, O God. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, for your love, God, Lord. Thank you, God, for your understanding, for your patience, God, Lord. Thank you, God. We love you. See, sabihin niyo po ito sa Kanya, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. The majesty, the kingdom of
His majesty. Unto Jesus and unto Jesus be your glory and honor and praise. Majesty, kingdom authority, the kingdom authority. Lord from His throne, Lord from His throne, unto His throne, in His hands and reach. So exalt, 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 lift up on high the name of Jesus. Magnify, magnify, and glorify Christ Jesus the King. Majesty, and worship His majesty. Jesus to die, Jesus to die, and now glorify King of all kings. For the last time, so exalt, so exalt, lift up on high the name above all names. Magnify, magnify, and glorify Christ Jesus the King. We honor Jesus, we honor and worship His majesty. We bow before the Lord, and Jesus will die, and now glorify King of all kings. Jesus who died, and Jesus who died, now glorify King of all kings, of all kings. Jesus who died, now glorify King of all kings. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Salamat sa iyo, Panginoon, that we are cleansed, O God, that you change us, O God. Maraming salamat sa malalim mong pag-ibig sa amin. Thank you for that assurance, O God, Lord. Thank you so much, O God. To God be the glory belongs to you. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon, Lord. Thank you. Thank you, Jesus God. Are you blessed? Are you blessed? Sige po, pwede na po kayo umupo. Oh, praise God. Okay. Sarap, ano? Sino na nakaramdam dito na niyakap sa ng Lord? Praise God. Ngayon po ay one of our part na kung saan is to honor the Lord with our giving. Nilinis tayo ng Panginoon, niremind tayo ng Lord
and we are willing to change. Dito sa Psalms 37, verse 11, because you give it all, you open your hearts to the Lord. One of the promise of God, but the humble will inherit the land and will enjoy abundant prosperity. Amen? Because you're humble and honest to God. Isa sa pangako ng Panginoon is, God will bless you and expand your territory. Amen? You will inherit. One of the promise of God, that you will inherit His promise. You will inherit the land. Some of you will expand their territory. Amen? Maraming nangyayari na kung saan ay pinai-expand ng Lord. Dati ganito kayo, ganito lang. Pero ngayon, because of your faithfulness to God, especially in giving, God ay pinakita ng Diyos kung paano kayo pinauunlad at nilagyan ng wisdom. Amen? Ang iba sa inyo nakapagtapos ng pag-aaral. Nakita ko yung mga kabataan dati talagang kung paano sila pinagpapala ng Diyos ng wisdom. Amen? Pangako ng Diyos yan na kung saan tutulungan sila sa pag-aaral and God will provide sa lahat nilang mga kailangan. Amen? Amen? Ang Lord talagang ginagawa niya ang kanyang pinapangako. Sa Psalms 37 verse 18, the Lord watches over the blameless. Amen? Babantayan ng Panginoon ang mga tao na kung saan lumakad ng may katapatan, namumuhay ng may kabanalan, purity, holiness, and righteousness. Amen? Lagi ko inuulit-ulit yon. Babantayan niya. Saan ka man pupunta, iingatan ka niya, hindi ka mapapahamak. Amen? Amen? At sa buong buhay mo, all the days, and their inheritance will last forever. Grabe, no? Habang buhay na kung saan ay babantayan ka ng Lord, doon sa mo lumalakad, na kung saan may takot sa Panginoon, na kung saan naging faithful sa Lord, babantayan ka ng Panginoon. Malinis ang buhay mo, iingatan ka niya. Amen? At ang ihanda ng Diyos sa iyo, the inheritance na pinangako ng Diyos will last forever. Amen? Amen? Kaya yung nakita nyo na kung saan nirestore ng Panginoon, ang mga nirestore, the promise of God, at yung hindi pa niya na mag-uumpisa pa lamang, ang pangako ng Diyos kapag naging tapat ka, especially in your giving. Ito, isa lang po ito sa area na kung saan pinapagawa ng Diyos sa atin. Pag ikaw ay naging tapat sa Kanya, sa iyong pinagkakitaan, ibigay mo ang para sa Panginoon. Amen? And the rest, iyon na malaki sa iyo. Ang sa Lord, maliit lang. Amen? Para mayroong matugunan sa templo niya. Para mayroong ipapasweldo, mayroong pangailangan, may mga pagkain na kung saan ay may maipapakain. Amen? Para may maipapamasahe. Amen? Para may pambayad sa mga bills, ganyan. Sa lahat-lahat. Isipin mo na lang kung kaano-kano. Kaya, huwag ka maghinayang kasi ang pangako ng Diyos will last forever. Amen? Give what belongs to God. Amen? Do not rob. Huwag nakawan ang Diyos. Amen? Kasi, the Lord is so faithful in return sa buhay mo. Amen? Amen? Okay, prepare your giving to the Lord at dadalhin po natin sa
sa operating box. Taste and see that the Lord is good to me. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You turn my mourning into dance, put on my wrath, and hold me fast, and I will rise, and I will praise, and not be silent. Please stretch out your hands sa inyong mga handog sa Panginoon. Close your eyes and believe. 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 Believe in the faithfulness and the promise of God. Our Heavenly Father, God, in the name of our great and mighty God, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Sa kabutihan mo, sa words sa kung saan ibinigay mo sa amin, O God. Alam ko, Panginoon, bago kami manalangin, hinanda mo na ang pangailangan namin. Hinanda mo na, Panginoon, ang response mo, God. I pray and declare, O God, lahat na naging faithful sa iyo, God. I declare, God, for the promotion coming to their life, O God. Their prayers, O God, will be answered. Will be answered in the coming days, O God, Lord. I declare, O God, Lord, that there will be an expansion of the territory, O God. There will be healing after healing to their family, O God. There will be a supernatural blessings to their life, O God, Lord. There will be, O God, Lord, abundant, walang magkukulang sa kanila. And even the wisdom na kung saan sa lahat na nangailangan will be increased, your wisdom over the life of God. Father God, thank you for all your promises, God. Pour out your blessings to every one of them as they go. And your precious blood, O God, always covers them, O God. The entire days, the entire coming weeks, O God, Lord. And they will coming back here, O God, Lord, with a good report, testimony, big testimony for what you have done to their life, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, God. Bless them, O God. Bless them, O God. Covers them, O God, with your precious blood. Thank you. As they go, God, Lord, thank you. For your angels be with them. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, O God. Thank you. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen, amen. God bless. God be blessed. Okay, magdideklara tayo one more time. We need to declare. Okay. Pastora, okay. 7 times. I mean, magdideklara tayo with all our heart. Okay? Number 1, immortality. Immortality. Death impossible. Death impossible. Divine health. Divine health. Sickness impossible. Sickness impossible. Divine protection. Divine protection. Destruction impossible. Destruction impossible. Divine provision. Divine provision. Poverty impossible. Poverty impossible. Divine direction. Divine direction. Mistakes impossible. Mistakes impossible. Holy communion. Holy communion.
COVID-19 and all viruses impossible. COVID-19 and all viruses impossible. Okay. 1, Amen. Amen. 2, Amen. 3, Amen. 4, Amen. 5, Amen. 6, Amen. 7, Amen. Palakpakan natin ang Lord at si Holy Spirit. Thank you, Jesus, O God. Bless your people, O God. Bless everyone of us here, O God, Lord. Lahat, Panginoon, ay pinagpala mo, Panginoon God. Salamat sa iyo, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, Amen, Amen. God bless and be blessed.